Mr. David Licauco and Miss Barbie Portesa, sabay na ipinagdiwang ang ganap na ito. So kasabay nito ay nagbubunyi ang GMA dahil sa balitang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about this one. Dahil ang 24 oras ay muling nagniningning dahil ang GMA Network ay humakot ng parangal sa kauna-unahang Tagak TV Awards. Patunay ba ito na sila na rin ang hari ng balita at telebisyon? Isang panibagong karangalan na naman ang ipinagdiwa ng GMA Network matapos kilalanin ang ilan sa kanilang pinakamalalaking programa at personalidad sa kauna-unahang Tagak TV Awards ng University of Makati. Sa ginanap na engranding awarding ceremonies ay muling pinatunayan ng Kapuso Network na nananatili silang isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa telebisyon at media ng industriya sa bansa. Pinakamalaking usapan sa gabi ng parangal ang pagkapanalo ng 24 oras bilang recipient ng Excellent and Innovation in Interactive Digital Journalism. Hindi lamang yon, kinilala rin si Ms. Mel Tiangco bilang Most Innovative News Anchor. Patunay na kahit dekada na siya sa industriya ay patuloy pa rin siyang hinahangaan at pinagkakatiwalaan ng publiko. Para sa maraming Pilipino, hindi na bago ang tagumpay ng 24 oras. Sa loob ng maraming taon, ito na ang naging pangunahing pinagkukunan ng balita ng sambayan ng Pilipino tuwing gabi sa panahon ng sakuna, eleksyon at pandemya at sa malalaking pambansang issue. Ang mukha ni Mel Tiangco at Vicky Morales at Emil Sumangil ang isa sa pinakaunang hinahanap ng publiko upang malaman ang katotohanan. Ngunit higit sa pinakasimpleng pagkapanalo, ang ibig sabihin ng award na ito sa panahon ngayon ay mabilis ang pagkalat ng fake news in misinformation online, kaya mahalagang kilalanin ang mga organisasyong nagsisikap na maghatid, At dahil po sa mga awards na ito ay hindi rin po maiwasan at talaga namang nagse-celebrate ngayon ang mga Barda fans. Si Barbie Portesa at si Mr. David Licauco ay sabay na nagse-celebrate dahil isa pa sa mga umani ng atensyon ay ang Maria Clara at Ibarra na ginawaran ng Excellent and Innovation in Transformative Narrative Drama, habang sina Barbie Portesa at David Licauco naman ay kinilala bilang Most Innovative Love Team. Oh, 'di ba? Hindi may kakahila na malaki ang impluwensya ng Maria Clara at Ibarra sa telebisyon at isa ito sa mga palabas na hindi lamang magbibigay aliw kundi nagmulat din sa maraming kabataan tungkol sa kasaysayan at literatura ng Pilipinas. Marami nagsasabing bihira na ngayon ang teleseryeng may malalim na mensahe, kaya naman naging espesyal ang proyekto. Samantalang patuloy namang lumalakas ang tambalan ni Barbie at David na mas kilala bilang Barda mula sa kanilang simpleng on-screen chemistry at isa sa pinakamalakas na love team ng kanilang henerasyon. Marami ang humanga sa kanilang natural na samaan at hindi pilit at kilig. So, dito po sa award na to, pinakita nila rito na talagang how Barbie Portesa and David Licauco very relevant, lalo na po yung ginawa nilang serye na Maria Clara at Ibarra. According po kasi dito po sa Tagak TV, talagang yung ginawa talaga nila is masasabi mong priceless possession po yan ng GMA kasi ilang buwan at ilang taon na po ang lumipas, 'di ba? Mga 1 taon na ba or 2 taon na ba mula nung ginawa nila yung Maria Clara at Ibarra or wala pa? Pero hanggang ngayon, sa lahat po ng mga sa lahat ng mga award giving bodies, hindi po nawawala ang Maria Clara at Ibarra ni Barbie at ni David. It only shows na talagang this is gonna be the sign para po bigyan sila ng panibagong Maria Clara at Ibarra 2.0. Kasi kinikilala siya hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa kasi nakatanggap na rin po to ng international award. So dapat ito po mga award na natatanggap po ni David at ni Miss Barbie Portesa ay maging eye-opener ng lahat ng mga producers at directors. Kasi dito po talagang mas umingay yung pangalan ni Barbie
Barbie. Pinatunayan talaga dito sa serye na ito na Barbie is a very innovative actress, no, na masasabi mo, biluin mo, kinilala si Barbie at si David bilang most innovative love team, 'di ba? So kapag kinilala ka ng ganun, ibig sabihin may ibubuga ka. Ibig sabihin noon, it's about time para po magkaroon sila ng comeback again, no? Magkaroon sila ng panibagong project together na talaga namang nagbibigay ng awards at pride sa GMA. I don't know hindi ko lang talaga alam ano ba talaga ang plano ng GMA at ang plano po ng manager and handler po ni Barbie at ni David para sa kanilang dalawa. Naiintindihan naman po natin na sila po ay may kanya-kanyang mga trabaho, may kanya-kanya silang proyekto. Pero ang nakakapagpasakit sa kalooban ng mga Barda fans is that talagang may mga proyektong dumadating pero hindi si David ang pinapartner, 'di ba? Pero kung sa desisyon naman ni Barbie, hindi naman natin pwedeng sisihin si Barbie tungkol dyan. You know why? Because si Barbie po is tinatanggap niya lang yung trabaho. Hindi naman po siya ang namimili kung sino po yung makakasama niya, kung ano po yung material na ibibigay sa kanya. Ang tangi niya lang gagawin is kapag binigyan siya ng role, gagawin niya po yung pinaka most innovative na paraan para maipakita na talagang deserve niya na magkaroon or na ibigay sa kanya yung character. Kasi 'di ba minsan po, para lang maunawaan ninyo yung process pagkakaroon po ng mga projects sa showbiz. Kapag po meron pong showbiz projects, meron pong may mga artista na nag-audition, no? Parang sumasali sila sa mga audition para makuha nila yung character. Pero at the end of the day, it's directors and producers has all the rights to choose kung sino yung gusto nila na maging lead role dun po sa nasabing proyekto. Kaya naman, I don't think Miss Barbie Fortesa is nag-audition kasi talagang siya talaga yung pinipili, no? Kasi siya po yung pinaka talk of the town ng henerasyon ngayon. Sabi nga, si Barbie Fortesa daw po ang tinaguriang Maricel Soriano ng kanyang henerasyon. Kaya naman talagang we cannot deny the fact na talagang mabigyan sila talaga ng award, no? Sabi pa po sa mga articles na nabasa ko tungkol kay Barbie at kay Mr. David Licauco, yung kanila daw pong love team kaya daw nabigyan ng most innovative love team of the year because sila po yung love team na natural yung kanilang samahan at hindi basta pinipilit at hindi basta pilit yung kilig. Meron kasing ganun na pag pinagsama sila parang pinipilit nyo yung kilig, hindi mo maramdaman talaga. As in, meron akong ganyang love team na kilala sa showbiz na parang pinipilit lang talaga nila, hindi naman talaga nakakakilig. Gusto lang talaga ng paniwalain yung mga taong kinikilig kami pero hindi naman talaga. Pero wag na natin pangalanan, 'di ba? So yan naman on our end. Kaya kinocongratulate natin si Barbie at si David for this kind of award. And this is gonna be the high time para po ibalik ang Barda sa television man yan or sa sinihan or sa streaming platform man yan. So kayo po, anong nyo sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!